Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa driver na naghatid sa isa umunong hazing victim sa isang ospital sa Cavite. Suspect na siya, lalo't inabandona lang niya basta ang biktima. Mula sa Cavite, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, pasado 5:00 na hapon nang ilabas ng General Trias Police Station ang suspect upang dalhin ng Dasmariñas City para isailalim sa inquest. Isang case conference ang isinagawa kanina sa pakikipagtulungan ng General Trias at Dasmariñas Police para mabigyan ng hustisya si Kenneth Alcedo, ang pininiwalaang namatay dahil sa hazing. Matapos ang kalunos-lunos sa sinapit ng anak na si Kenneth Alcedo, halos di na anya matigil sa pag-iyak ang kanyang inang si Gemma. Di siya makapaniwalang wala na ang bunso. Walaan niya silang kamalay-malay na pumapasok pala sa frat si Kenneth. Bagaman may napansin siya nitong Sabado, isang araw bago ang malagim na pangyayari. Sabi ko, anak, bakit yung mukha mo ang lungkot, tapos parang namumutla. Sabi pa naman ng asawa ko, kaya dapat magpapacheck up po kasi baka talagang dala na yung sa may UTI o anong meron kasi bakit ihi ng ihi. Hindi na yung mabibitawan yung cellphone kaysa CR din nadala. Ang ama naman ni Kenneth na si June, halos maghapong nagbantay sa General Trias Police Station para matiyak na natututukan ng gusto ang kaso ng anak. Nakikita ko naman na ginagamparan talaga nila yung trabaho nila bilang mga pulis. Kanina, isang case conference sa pinangunahan ng PNP Provincial Director ang isinagawa sa General Trias kaugnay nito. Inihahanda na nila ang pagsasampa ng reklamo sa driver ng sakyang naghatid kay Kenneth sa ospital na sumuko kagabi. Nandito siya sa kustodiya natin at pinag-aaral natin kaso at may magpapile po tayo ng kaso. Kaya nga sir, nandito tayo para nakikis con tayo kung anong possible pasok siya doon sa RA 10053. Ang mga heinous crime naman sir, usually sir, yung reglementary period naman yan is 36 hours. Sa ngayon, nagtutulong-tulong na nila ang General Trias at Dasmariñas Police sa pagresolba sa kaso. Meron na tayo mga leads sa mga suspect at nangangalap tayo ng investigation ngayon ng mga ibang ebidensya pa as to the filing itong kaso na makasiguro natin na tatayo talaga at mapapanagot natin yung mga yung mga culprit or mga salarin sa nangyaring kasong ito. Samantala, Vicky, nananawagan naman ang mga magulang ng biktima sa mga kaibigan, kaeskwela o sinumang may nalalaman sa sinapit ng kanilang anak na lumutang na at makipagtulungan sa mga otoridad para mabigyan ng hustisya si Kenneth sa lalong madaling panahon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.